Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat at welcome sa bawat isa sa presensya ng Panginoon. Tayo po na manalangin. Father God, salamat po Panginoon sa gabi nito, Panginoon, na kami tinapos mo sa lugar nito at iningatan ang bawat isa, Panginoon. Patuloy mo pagpalain ang bawat isa, Panginoon. Bigyan mo kami ng katalinuhan, mga maunawaan namin, Panginoon, yung mga salita sa gabi nito. Pagpalain mo, Panginoon, yung mga salita, Panginoon, tubig silbing lakas sa amin, Panginoon. Salamat po, Father God. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa at maunawaan namin, Panginoon, yung mga ituturo sa gabi nito. Panginoon, bilang lingkod mo, bigyan mo ako ng katalinuhan, Panginoon, yung maibahagi ayon lang sa iyong kalooban mo. Salamat po, Panginoon. Ang dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Thank you, Lord. Purihin ang Panginoon. Salamat sa kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay. Ako'y nagpapasalamat din sa Panginoon dahil sa kalakasan at nagkakalob ng Panginoon sa bawat sa atin. Salamat sa Panginoon na sa mga pagpapalang binibigay ng Panginoon. Pinupuri ko at pinapasalamatan ng Panginoon. Hallelujah. Ang ating pag-aaralan ngayong gabi ay sino ba ang nasusunod sa buhay mo at sino ang nag-ahari sa buhay natin? Purihin ng Panginoon. Sabi ko nga, pagdating sa Panginoon, wala ka nang dapat pang idahilan, wala ka nang dapat pang ireklamo o itanong pa, diba? Talagang umuo ka na lang. Sabi ko nga, nung panahon na nilalang ng Panginoon ng tao, nung nilalang niya si Adan, na kailangan ang Panginoon ng babae, hindi naman ang kailangan ng Panginoon ng babae pa para manganak para ibigay kay Adan yung anak. Pinatulog lang si Adan, pag-isip ni Adan, may asawa na siya. Diba? Kaya pag sa Panginoon, hindi pwede magmalaki yung babae kung wala kami, hindi kayo dadami. Diba? Wala po ganun. Pag sa Panginoon kasi talagang lahat ay yung imposible, lahat ay naging imposible sa Panginoon. Wala ka talagang dapat isipin na hindi mangyayari pag ang Diyos po ang gumawa. Amen. Ito talagang napaka-buti ng Panginoon. Diba? Ito na naman natin si Sarah, isang babae, tuyong-tuyo na siguro yung kanyang bahay bata, pero sabi ng Panginoon, magkakaanak ka. At nagkaanak, diba? Talagang, at kahit birhen ay nagkakaanak. Diba? Ganun po ang kapangyarihan ng Panginoon. Kaya sabi ko, wala nang question pagdating sa Panginoon. Oo na lang agad. Talagang oo na lang. At talagang sumunod tayo sa Panginoon at ang Panginoon po ang magbibigay ng katagumpayan sa ating mga buhay. Ipapasahin lang po ako sa Jeremiah chapter 18 verse 1 hanggang 6. Ang sabi po rito, sinabi sa akin ni Yahweh, magpunta ka sa bahay ng magpapalayo at may ipahayag ako sa iyo. Kaya nagpunta naman ako at dinatnan ko ang magpapalayo sa kanyang gawaan. Kapag ang ginagawa niyang palayo ay nasira, hinahalo niyang muli ang putik at hinuhugisan ng panibago. Pagkatapos sinabi sa akin ni Yahweh, O Israel, wala ba akong karapatang gawin sa iyo ang ginawa ng magpapalayo sa putik na iyon? Kayo'y nasa mga kamay ko tulad ng putik sa kamay ng magpapalayo. So tayo po ay nasa kamay ng Panginoon. Wala pa siyang karapatan sa atin na gawin niya ang gusto niya. Kaya lagi kong sinasabi na purihin mo lang ang purihin ng Panginoon. Pasalamatan mo lang ng pasalamatan ng Panginoon. Gagawin ng Panginoon yung gusto niyang gawin sa iyo. At alam niyo, pag ang Panginoon ang gumawa ng mga gusto niyang gawin sa iyo, may pagmamalaki na ito. Yung mga himalang bagay nangyayari sa iyo na parang ordinary na lang. Parang ang bilis lang nangyayari. May pagtitiwala mo sa Panginoon. Kaya sabi ko, napakapalag natin na tayo ay inaayos ng Panginoon. At sabi niya rito sabi niya kaya pumunta naman ako sa dinatnan ko ang magpapalayong at sa kanyang gawaan. Kapag ginagawa niyang palayong ay nasira, hinahalo niyang muli ang putik at hinuhugisan ng panibago. Kaya pala kung minsan pag tayo ay nakaramdam ng mga problema, parang mas mahirap, di ba?
Pero yung pala inaayos tayo ng Panginoon. O tayo talagang inaayos ng Panginoon. Pinaglalanda ka, pinatigilis ka, at pag nakita ng Panginoon na okay na to. Pag hindi pa kasi, ayusin ko muna dito. Talagang inaayos tayo ng Panginoon. Pag nasira, pasabi ito, pag nasira, muling inaayos uli, inahalo uli, at muling kinupurtihan, hinuhugisan. Yung buhay po natin, inaayos po ng Panginoon. Hinuhugisan ng Panginoon. Pinagaganda ng Panginoon. At pag dumating na yung tamang panahon na yung pagkakahugis ng Panginoon sa atin ay maganda na at pili na tayong tumanggap ng mga pagpapala, yung pong pala yung ngayon tayo po ay magiging maayos na at lalagyan na ng Panginoon yung sisidlang yun. At yun po ay tayo. Yung tayo po bilang sisidlang ng Panginoon, tayo po i-prepare ng Panginoon. Kaya kung minsan, di ba pag inaayos, masakit. Inihila tayo kung minsan talaga inaayos tayo. Sabi nga, pag may mga tinatanggal, alam mo naman, alam ng Panginoon kung ano yung dapat tanggalin sa iyo. At alam ng Panginoon kung ano yung dapat ilagay sa iyo. Naalala ko tuloy yung kwento nung isang dentist. Sabi nung nagpapabunag siya ng ngipin, nagreklamo siya, sabi niya, pasakit. Diba, pasakit magpabunag ng ngipin eh. Ako kasi medyo takot ako konti magpabunag ng ngipin. Nakaranas na kasi ako ng turok na halos hindi ako talagang grabe sakit. Tapos, sabi ng dentista, kailangan kitang saktan. Oo, masakit ito, pero pag hindi ko ito binunod, maaaring mapahamak. Kasi maaaring pag pinabayaan mo yun, baka mapahamak ka, masira ang gilagid ng maaaring ikamatay mo pa. Kaya talagang nasasaktan siya habang binubulog. Tayo po, pag tayo po inaayos ng Panginoon, minsan masakit. Di ba yung ayaw mo, yun ang nangyayari. At yung gusto mo, yun ang hindi nangyayari. May mga ganong pangyayari. Alam mo sa totoo lang, mayroon naman tayong gusto natin, pero ayaw ng Diyos. At mayroong gusto ang Diyos na ayaw natin. Tulad na lang yung mahalin mo ang iyong kaaway. Gusto ba natin yan? Wala namang may gusto niya, kahit ako ayaw ko eh. Pero gusto ng Diyos yun. Ay, mahalin mo ang iyong kaaway. Gaya ng iyong sarili. Kumbaga, mahalin mo ang iyong kaaway. Kumbaga, ayaw natin yun, pero gusto ng Panginoon. May pinagagawa ang Diyos na ayaw natin. Diba? Kaya kung minsan, inaayos tayo ng Panginoon, may pamamaraan ng Panginoon para tayo ayusin, para tayo linisin, para tayo magandahin, para tayo talagang bigyan ng magandang kinabukasan. Alam po ninyo, ako yung nagpapasalamat pag pinagmamastan ko si Kuya Mark. Minsan sinisilip ko yan dyan, nagtatrabaho. Sabi ko, Panginoon, ako ay talagang ang puso ko. Sabi ko, Panginoon, lagi kong nililiyan siya si Kuya Mark, lagi ko sinasabi, Panginoon, pagkalooban mo siya ng mga pagbuhay. Ito yung mga taong kailangan para magkaroon marami makakilala sa iyo, Panginoon. Kaya napakasaya ng puso ko nung mag-decide si Kuya Mark na makasama ko siya dito para i-share o ibahagi ang salita ng Panginoon. Dahil noon pa man talaga itinuring ko na siya na mataas yung level niya pagdating sa spiritual na buhay kahit nung nasa Taytay pa kami. Kaya sabi ko, Panginoon, salamat. Kaya pag nakikita ko siya dito, sabi ko, Panginoon, grabe yung pag-aayos mo sa buhay ni Kuya Mark. Kaya alam ko, siya ay isang magandang sisidlan at bibigyan siya ng Panginoon ng magandang isisilid sa kanya. At yung magandang nakasilid sa kanya, yun ang ibabahagi niya sa mga tao. Diba yung sisidlan yung mapupuno ng tubig ng buhay at yung ibabahagi niya sa mga taong nakasausap niya. At diba yung testimony niya, siya ay nakapag-share. Yun yung kanyang, yung focus ng Panginoon sa kanya. Sabi ko, Panginoon, salamat. Kaya alam po ninyo sa buhay natin, may pagdaanan ka man, may mga pagsubok man sa buhay mong pagdaanan ka, lagi mong tatandaan, inaayos ka lang ng Panginoon. Napakabuti ng Panginoon sa buhay mo. Kaya sa ating pananalangin, kaya ako yung masaya-masaya kada mananalangin. Sabi ko, Lord, salamat dahil binibigyan mo kami ng time para manalangin. Pag tayo po'y nananalangin, napakalaki pong bagay sa ating mga buhay. Napakasarap po
lalo na yung magbasa ng salita ng Panginoon. Sa ating pong pagbabasa, magiging maayos po ang ating pamumuhay. Aayusin talaga ng Panginoon. Magkakaroon ka ng tunay na pagsunod sa Panginoon at pag-ibig sa Panginoon. Kaya sabi niya rito, sa verse 5, pagkatapos sinabi sa akin ni Yahweh, O Israel, wala ba akong karapatan gawin sa iyo ang ginawa ng pagpapalayok sa putik na iyon? Kayo'y nasa mga kamay ko, tulad ng putik na sa kamay ng magpapalayok. Salamat sa Panginoon dahil kayo'y nasa kamay ng Diyos. Sino dito yung nasa kamay ng Panginoon? Diba tayong lahat nasa kamay ng Panginoon? Pag tayo po'y patuloy na sumusunod sa Panginoon, siya na po yung bahala sa mga pangailangan natin. Yung sinasabi ko lagi na yung lahat ng kailangan natin ibibigay ng Panginoon. Pero hindi lahat ng gusto mo ibibigay ng Panginoon. Yung kailangan mo lang. Salamat sa Panginoon dahil alam ko tayong lahat inaayos ng Panginoon. At pag dumating na ang tamang panahon, na pili na tayong lagyan, pili na tayong magsidlan ng mga mabubuting bagay, ibibigay na po ng Panginoon. Ibubuhos na ng Panginoon. Kaya, napakasarap tingnan na ako masaya kanina, nagagawa kami dito. Sabi ko, Panginoon, grabe yung nakikita ko na napagpapalang ibibigay ng Panginoon sa atin. Sabi ko, Lord, iba ka talaga. Alam po ninyo yung ipinakita sa akin ng Panginoon, parang hindi nyo kayang paniwalaan kung isasalaysay ko sa inyo. Kaya kung minsan hindi ko halos mabigkas yung iba. Laki po ng i-prepare ng Panginoon na pagpapala sa bawat isa sa atin. Ang sabi ng Panginoon, anak, kung ano yung kaya niyong paniwalaan, yun ang paniwalaan niyo at gagawin ko sa inyo. Ganun po katindi yung pangako ng Panginoon sa atin. Kaya pag tayo po'y naging isang mabuting sisidlan ng mga salita ng Panginoon, pag yung salita ng Panginoon po ay nananana sa atin at tayo po'y naging sisidlan, mabuting sisidlan, umaapaw po ang kabutihan sa ating mga puso, ito po ay dadaloy sa mga taong nakakalapit natin, sa mga taong nakakausap natin, at isa po ang banal na Espiritu ang patuloy na gagalaw sa bawat isa sa atin. At ang pangako po ng Panginoon, mag-uumawa ng mga pagpapala sa buhay ng bawat isa sa atin. Ano man yung mga pangarap mo sa buhay mo, ipagkatiwala mo ito sa Diyos. Ibigay mo sa Panginoon ang 100% ng pagtitiwala mo sa Kanya, gagawin po ng Diyos ang gusto mo sa buhay. So, ang gusto ng Panginoon sa buhay. Gagawin po talaga ng Panginoon. Pinakita po sa akin ng Panginoon na ngayon darating na 2024, marami po ang magkakapuruwis sa inyo. Hallelujah. Ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil sabi ko, Lord, gabi-gabi, lagi kong hinihiling sa Panginoon. Wala akong ibang hinihiling sa Panginoon, kundi Panginoon, ipakita mo, Lord, na ang tunay na naglilingkod sa inyo, Ama, ay inyo pong pagpapalain. Lagi ko talagang hinihiling sa Panginoon, wala ni isa man sa inyo na iniiwanan mo padating sa pananalangin. Iniiyak ko po kayo sa Panginoon kung naalala niyo yung mga pinirmahan niyo nung una, ipinapanalangin ko po yun. Yung mga pangako ninyo doon. At isang araw pag natupad yun, ipakikita ko sa inyo. Dahil yung lahat ng yun, ang plano mo rin ilalamitin ko yun. At isang araw sa malaking templo ng Panginoon, ilalagay natin yun doon. At pag dumating ang panahon, ninyong mga apo ay mababasa yun. Ang lulo ko pala naglingkod sa Panginoon. Kaya pala kami ay ganito na. Dahil mayroong nagtanim para sa amin. Kaya sa bawat ginagawa po natin, lagi mong tatandaan, ito po ay mayroong kapalit na pagmamahal. Ito po ay may reward sa Panginoon. Kaya yung ating pong paglilingkod sa Panginoon, lalo natin pagtibayin. Lalo natin higpitan ang hawak natin sa Panginoon. Sa totoo lang po, sa ating mga buhay, sa bawat isa sa atin, hindi po natin kayang hawakan ang ating buhay.
Hindi po natin pilit sabihin, hindi ako mapapahamak, hindi ako maghihirap. Tanging Diyos lang po ang pilit magsabi. Kaya sana po tayong lahat sa Kanya lang tayo magtiwala, maging ang buhay natin. Ang Diyos lang po ang nag-alam. Kaya Kanyang bigyan ng mahabang buhay kung gusto niya. Kaya Kanyang pagpalain kung gusto niya. Kaya Kanyang payamanin kung gusto niya. Salamat sa Panginoon dahil itong tema ng ating anniversary ay talagang harvest. At alam ko baka harvest tayo. Magwawan man na tayo nananalangin sa ating anniversary gabi-gabi. Gabi-gabi po namin ipinapanalangin ang anniversary natin. Gabi-gabi natin pinapanalangin ng lahat ng lugar sa lugar na ito na linisin ng Panginoon. Patuloy po tayo nananalangin gabi-gabi. Gabi-gabi po pananalangin. Napakabuti po ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya sabi ko nga, salamat dahil si Lutoy wala rin absent yan eh. Di ba mayroon siyang reward ngayon, lulo na siya. Talagang tinatanggap mo na ngayon yan. Napakalaking blessing yun, isipin mo paging lulo ka. Ilang taon pa lang ko eh? 40? 46? 47 pa lang, alam niya. 47 pa lang. Hindi alata, parang hindi pa nga alam 47 eh. Parang 46 lang. Sana po matandaan natin na tayo po ay makasisidlan ng Panginoon. Inayos ka ng Panginoon kaya narito ka. Dati po tayo wasak, dati tayo hindi kayang sidlan, dati tayo ay mga sira, pero inayos tayo ng Panginoon. Ako pagdating sa sira talaga ako sa kulang. Dami ko kasalanan sa Panginoon. Ang daming kasalanan. Pero inayos ng Panginoon. Siguro, hirap siguro ang Panginoon sa akin mag-ayos. Dinurog-durog talaga siguro ako ng Panginoon. Ang daming pinagdaanan. Kailangan kong durugin ito para maging lingkod ko. Talagang dinurog ng dinurog. At nung mapino na sa kahinulmaan ng Diyos, at ngayon ay isa ng sisidlan ng Panginoon. Kaya alam ko tayong lahat ay magiging sisidlan ng Panginoon. Kaya pag tumaan ka na ng mga ganung bagay, alam mo, inaayos ka ng Panginoon. At ang kapalit po niyan, napakalaking pagpapala. Hindi lang ikaw, pati ang buong pamilya mo. Ako ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil ako ay binigyan ng mababait na anak. Talagang wala akong masabi sa mga hindi pa ako humingi, binibigyan ako. Yung mga ganun, yung ako hindi ko ugali talaga ang humingi. Pero hindi ko naman ugali ang tumanggi. Ganun din lang yun. Kaya purihin ang Panginoon. Salamat sa Panginoon. Kaya ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil Lord, alam ko malaki yung pangailangan natin yung anniversary. Pero mas malaki ang Diyos natin. Kaya alam ko yung pagkakaloob ng Panginoon sa atin yun. Lagi mong tatandaan, ikaw ay isang sisidlan. Sisidlan ng mga salita ng Panginoon na kaya mong ibahagi. At alam mo, pag ikaw ay dumadaan mga pagsubok sa buhay, lalong mong higpitan ang pagkakahawak sa Panginoon dahil bibinuhin ka ng Diyos. Gagawin ka ng pinakamaganda sa lahat ng sisidlan. Pag talagang babaguhin tayo ng Panginoon. Sarap sa Panginoon dahil talagang pag binago ka niya, ang ilalagay sa iyo, marami. Kasi yung mga lumang sisidlan, hindi yan ilalagay ng mga bago. Sabi nga sa Bible, yung mga lumang sisidlan, hindi ilalagay ng bagong alam kasi pumupito. Kaya inaayos talaga ng Panginoon. So, marupok, maaaring sumabog, masasayang yung ilalagay. Kaya hindi ka palalagay ng Panginoon ng malaking kayamanan pag yung alam niya ng pagdelikado ito, baka pag nilagyan ko ito, bukas wala na ito sa simbahan. Kaya inaayos muna ng Panginoon. Pag naging maayos na, saka ilalagay ng Panginoon. Kaya purihin ng Panginoon sa gabi ito, bilang mga sisidlan, panatilihin po natin ang pagtitiwala sa Panginoon. At tayo po ay patuloy na maglingkod sa Panginoon. Salamat sa Panginoon dahil 2024, lahat po kayo makakaranas ng mga pagpapala mula sa Panginoon. Salamat dahil sabi ko baka maako na lang si Lumlum kasi nagpaplano na siya. Si Ian nagpaplano na rin yan.
2024 ay 4 wheels na rin ang kanyang tinatarget. Diba? Sabi ko, anak, sabi ng Panginoon, kung ano yung kaya mong paniwalaan, gagawin ng Diyos. Paniwalaan ko lang, magtiwala ka lang sa Panginoon. Lahat tayo ay, sabi ko nga si Jojo, anytime piling kumuha ng 4 wheels. Kasi sa pangalan niya yung 4 wheels namin pagkatapos noon, kahit gumawa sa kinabukasan, may releasean siya. Kaya ilang buwan na lang yun. Kaya sabi ko, ngayong 2024, baka sikip na yung parking space natin para sa 4 wheels. Si Dutoy, pag ganyan-ganyan lang yung si Dutoy, baka biglang, si Kuya Mar, may mga tapos na anak na yan, baka bigla lang, pa, eto na. Walang imposible sa Panginoon. Tanggapin lang po natin yung gustong ibigay ng Panginoon sa atin. Wala pong imposible dyan sa mga ginagawa ng Panginoon sa atin. Pag tayo ay lalakad, isipin mo, sunod-sunod tayo ito. Magugulat tayo sila. Lalapit na lang ang mga tao kasi magkakaroon sila ng katanungan, anong meron sa kanila? At yun ang gustong patunayan ng Diyos sa lugar na ito. Pagtatanong sila, anong meron sa kanila? Isa lang ang sasabihin natin. Meron kami Diyos na buhay at mayaman. Kaya purihin ang Panginoon. Salamat sa kanyang mga salita sa gawin. Tayo po'y manalangin. Father God, salamat Panginoon sa inyong mga salita, Panginoon, sa gabi ito. Lord, kayo po ang makialam sa buhay namin, Father God. Patuloy mong ayusin ang aming mga buhay, Panginoon. Kami maging isang tunay na ginuway na sisiglan, Panginoon, ng mga salita, Father God. Para, Panginoon, ito'y pakinabangan ng iba, Panginoon, maipahagi namin, Panginoon, ang mga salita, Panginoon. Salamat po, Ama, pagpalain ang bawat sa Panginoon na kinig sa gabi ito, Panginoon. Ito po ay maipamungay ng bawat isa, Panginoon. Salamat, Lord, po ang dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Thank you, Lord.